Sandali kaming nagkatitigan. Wala nang salamin. Wala nang counter. Wala nang dahilan para magkunwari. Babagal siyang lumapit. Para bang sinisigurado kong nandun pa rin ako. Gusto kitang makilala, sabi niya. Hindi bilang customer. Gusto rin kita, sagot ko. Mas totoo kaysa sa inaasahan ko. At doon niya ako hinalikan. Hindi pa dalos-dalos. Isang sabik na halik na parang matagal nang pinipigilan sa likod ng counter. Sa bawat tingin, sa bawat baso ng kape, hinahawakan niya ang gilid ng pisngi ko. Banayad pero sigurado. At nang hindi ako umatras, mas tumagal ang pagitan ng labi namin. Hindi ko alam kung kailan siya unang napansin. Pero alam ko kung kailan ko na siya hinahanap. Ako si Leo, 23 taong gulang. Empleyado sa isang opisina. 2 kanto lang ang layo sa isang cafe na lagi kong dinadaanan tuwing umaga. Pare-pareho lang naman ang araw ko. Gigising, gagawa ng order. Iced coffee, walang asukal. Palaging pareho. At palagi may isang bagay na hindi nagpabago. Si Raven. 25, barista. Laging nakaitim na apron. Manggas na bahagya nakaangat. At buhok na parang hindi niya masyadong iniintindi pero laging maayos tingnan. Tahimik siyang kumilos. Hindi maingay magsalita. Pero kapag tumingin, ay parang may sinusukat. Hindi siya yung tipong barista na palabiro. Hindi rin over-friendly. Pero sa bawat pag-abot niya ng baso, may kakaibang kalmadong nakakabawas ng pagod. Iced coffee po, sabi ko minsan bago pa niya itanong. Tumingin siya, nakakaiba sa akin. Alam ko. Napangiti ako. Hindi ko alam kung dahil sa kape o dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Mula noon, napansin ko na kung paano palagi niya alam kung kailan ako darating. Kung paano nakatingin siya bago pa man ako magsalita. Kung paano sa dami ng tao ng cafe, parang ako lang ang nakikita niya kapag nandoon ako. Ako naman, nagkunwari lang na wala. May isa lang akong customer. At trabaho niya lang yun. Pero may mga umagang nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang hinihintay ko ang order ko. Hindi man matagal pero hindi rin palihim. Isang tingin lang na parang gustong magsabi ng kung ano. Tapos, babalik na uli siya sa trabaho. At ako? Ako ang unang umiwas. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil mas madali ang magkunwari kaysa magtanong. Pero sa cafe na yon, sa pagitan ng mga amoy ng kape at ingay ng mga makina, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Tahimik, mabagal, pero malinaw. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging obvious ang isang katotohanan. Hindi lang ako ang napapansin. May baristang palagi nakatingin sa akin. Maaga ako ng araw na yon. Mas maaga kaysa dati. Tahimik pa ang cafe. Kalahati lang ng mga upuan ng may tao. Ang coffee machine ang pinakamalakas na tulob sa loob. Nandoon si Raven at nakaayos na ang counter. Pare-pareho ang galaw ng kamay niya. Parang kabisado na ng katawan niya ang trabaho kahit antok pa ang isip. Tumayo ako sa pila at tulad ng dati, doon ko napansing nakatingin na siya bago pa man ako makarating sa harap. Iced coffee, sabi ko.
bahagyang natatawa. Tumango siya agad. Oo. Bahagya siyang ngumiti, sabay talikod para kumuha ng baso. Nakasunod ang tingin ko sa kanya. Pero mas ramdam ko ang tingin niyang bumabalik-balik sa akin sa refleksyon ng salamin. Ilang segundo lang ang lumipas pero may narinig akong tunog na hindi ko inaasahan. Ay! Ang isa niyang kasamahan. Ako rin. Napalingon. Napatigil si Raven hawak ang baso. Mainit ang singaw. Mali. Sorry, sabi niya. Mabilis niyang tinabi ang baso at kumuha ng bago. Napangiti ako at hindi ko mapigilan. Mukhang first time mong magkamali sa order ko. Sumulyap siya sa akin. May bahid ng hiya sa mga mata niya. Kanina pa kasi tumigil siya at hindi tinapos ang sasabihin. Kasi dugtong na tanong ko. Umiling siya. Sabay iling din ng ulo na parang pinapagalit ang sarili. Wala, naantok lang. Pero alam namin pareho na hindi lang yun. Inabot niya ang tamang baso sa akin. Iced. Walang asukal. Tulad ng lagi. Pero sa pag-abot niya, ay nagtagpo ang mga daliri namin. Isang saglit lang. Isang pagkakamaling mas malinaw kaysa maling baso. Pasensya na, sabi niya uli. Okay lang, sagot ko. Napangiti siya ngayon. Iyong totoong ngiti. Habang umuupo ako sa paborito kong pwesto ay napansin kong ilang beses siyang napalingon sa direksyon ko. Mas maingat na ngayon. Parang sinusubukang bawiin ang sarili sa trabaho. Pero huli na. Dahil sa unang pagkakataon, may ebidensya na akong hindi ko lang iniisip ang mga tingin niya. May pagkakamaling ginawa si Raven at alam kong hindi yun ang huli. Tanghali na nang dumating ako sa cafe. Hindi iyon sa oras na inaasahan niya. Mas matao na, mas maingay, mas magulo. Pero sa gitna ng lahat ay nakita ko agad siya. Si Raven nasa likod ng counter, abala sa paggawa ng order. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, may ilang segundo ng pagkaantala. Parang nagbilang siya sa isip at parang may hinahanap. Lumapit ako sa counter. Iced coffee? Tanong niya agad. Parang muscle memory na. Umiling ako. Hindi. Napatingin siya sa akin. Mas matagal. Hindi. Hot latte, dagdag ko. With sugar. Para bang minahulog sa loob niya kahit hindi halata. Umayos agad ang postura niya. Parang bumalik sa trabaho at ramdam ko ang pagbabago. Okay, sabi niya. Mahinahon. Isang latte. Habang ginagawa niya ang order, napansin ko mas maingat ang kilos niya. Mas mabagal. Parang ayaw nang magkamali uli. Pero paminsan-minsan, nahuhuli ko pa rin siyang sumusulyap sa akin. Inabot niya ang baso. Mainit, may takip, at may ngiting pilit na pang-profesional. May pinagdadaanan ka ba? Bigla niyang tanong. Parang hindi sigurado kung pwede bang itanong. Nagulat ako pero umiti rin. Ganun ba yun? Kapag nagpalit ng order? Tumungo siya. Baka lang. Gusto ko lang mag-try, sagot ko. Hindi naman siguro masama, di ba? Hindi, sagot niya. Sandaling katahimikan. Para may gustong sundan ng usapan, pero parehong nagdadalawang isip. Masarap ba? Tanong niya. Nang makaupo na ako at umiinom ng una kong tikim. Tumingin ako sa kanya. Oo. Bahagya siyang umiti.
at may ginhawa. Parang may napatunayan. At doon ko naintindihan, hindi lang pala siya sanay sa order ko. Sanay siya sa presensya ko. At ng araw na yon nang hindi ako umorder ng usual ay may isang bagay na malino na nagbago sa pagitan namin. Hindi lang ako basta customer. At hindi lang siya barista na nakatingin lang. Hindi ako agad umalis pagkatapos uminom ng kape. Hindi dahil ayaw ko kundi dahil gusto kong magpahinga muna. Lumabas ako ng cafe at tumayo sa gilid ng salamin. Ramdam ko ang init ng araw na ibang-iba sa lamig sa loob. Sa refleksyon, nakikita ko ang sarili ko. Sa likod nun ay siya, si Raven. Nasa loob pa rin siya, nakatayo sa likod ng counter. May kausap na customer pero kahit abala, ay napapatingin-tingin siya sa direksyon ko. Hindi man direkta pero hindi rin palihim. Parang sinasadya pero nagpipigil. Nagtagpo ang mga mata namin sa pagitan ng salamin. Walang ingay ng espresso machine. Walang pila. Walang dahilan para umiwas. Ilang segundo at walang umiti ng isa sa amin. Pero may kung anong gumalaw sa pagitan namin. Para may sinasabing, nandito ka pa, kahit wala naman nagsasalita. May dumaan na tao sa pagitan namin at naputol ang linya ng tingin. Nilingon ko ang kalsada. Pagbalik ko ng tingin ko sa loob ay nandun pa rin siya. Ngayon, mas malinaw. Inangat niya ang kamay niya ng bahagya. Parang nagtatanong kung okay lang. Hindi ko alam pero bakit? Tumango ako. Ngumiti siya. Personal na ngiti at hindi lang bilang barista. Isang ngiting para may gustong sundan. Pagkatapos ng sandali yun ay pumasok siya uli sa kwarto. At ako naman ay tuluyang naglakad palayo. Pero hindi kami agad naghiwalay sa isip ng isa't isa. Sa labas ng cafe, doon ko unang naramdaman na may espasyo pala sa kung saan pwede kami magtagpo bilang totoong kami. Hindi bilang customer, hindi bilang barista. Bumalik ako sa cafe kinabukasan. Gaya ng dati. Parehong oras, parehong pwesto. Pero hindi na pareho ang pakiramdam. Nasa counter si Raven at abala sa paggawa ng order para sa nauna sa akin. Hindi siya agad tumingin at hindi rin siya ngumiti. Parang sinasadya niyang maging normal. Nang ako nang nasa harap, inilapag niya ang paso sa counter. Iced coffee uli, walang asukal. On the house, mahinahon niyang sabi. Bakit? Pabiro kong tanong. Dahil gusto ko, sagot niya. Diretso pero hindi tumingin. Kinuha ko ang baso. Pag-angat ko, may napansin ako sa ilalim ng cardboard sleeve. Isang maliit na papel at maayos na nakatupi. Hindi ako nagsalita at hindi rin siya. Lumayo ako sa counter at umupo. Dahan-dahan kong binuksan ang note. Raven, 7:30 p.m. Dito lang. Pagkatapos ng shift ko. At may number niya. Napangiti ako. Hindi dahil sa numero, kundi dahil sa tapang. Pagtingin ko pabalik sa counter ay nakatingin na siya. Hindi nagtatago. Hindi rin nagmamadali at parang hinihintay ang reaksyon ko. Bahagya lang akong tumango. At doon, sa pagitan ng ingay ng cafe at ng mga taong walang alam, may isang malinaw na kasunduan na nabuo. Gabi na nang magtagpo kami sa labas ng cafe. Sarado na. Patay na ang ilaw sa loob. Tahimik ang kalsada. Akala ko hindi ka pupunta, sabi niya. May ngiting may halong kaba. Akala ko nga rin sagot ko.
Sandali kaming nagtitigan. Wala nang salamin. Wala nang counter. Wala nang dahilan para magkunwari. Mabagal siyang lumapit. Parang sinisiguradong nandun ako. Gusto kitang makilala, sabi niya. Hindi bilang customer. Gusto ko rin, sagot ko. At mas totoo kaysa inaasahan ko. At doon niya ako hinalikan. Isang sabik na halik. Parang matagal nang pinipigilan sa likod ng counter. Sa bawat tingin, sa bawat baso ng kape. Hinawakan niya ako sa gilid ng mukha ko. Banayad pero sigurado. At nang hindi ako umatras, ay mas tumagal ang pagitan ng labi namin. Sapat para malinaw ang gusto namin mangyari. Nang maghiwalay kami, pareho kami nakangiti at parehong huminga ng mas mabigat. 7:30, sabi niya uli. Mas mahina. Simula pa lang. Tumango ako. Oo, simula pa lang. At sa gabing yun, sa labas ng cafe na naging saksi sa lahat ng tahimik na tingin, alam naming dalawa na may mga koneksyong nagsisimula sa kape. Pero mas malalim kapag pinili mong lumabas at kilalanin ng isa't isa. Tahimik ang cafe sa oras na yun. Sarado na. Patay ang ilaw sa loob. At sa labas lang kami. Nakaupo sa bangkong kahoy na dati dinadaan-daanan ko lang pauwi. Hindi pa ako lalabas, biglang sabi ni Raven. Nakatingin sa kalsada. Mas gusto kong manatili sa likod ng counter. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Doon ako sigurado, sagot niya. Alam ko ang gagawin. Alam ko kung saan ako lulugar. Tumango ako. Parang ako sa opisina. Umiti siya bahagya. Pero iba kapag may isang taong hindi na kasya sa routine. Tahimik kami sandali. Ramdam ko ang bigat ng sinasabi niya. Parang hindi lang tungkol sa trabaho. Hindi rin ako sanay pag-amin ko. Sa mga biglaang ganito, mas madaling paulit-ulit. Lumingon siya sa akin ngayon. Diretso at walang takas. Pero bumabalik ka pa rin, sabi niya. Oo, sagot ko agad. Kasi nandito ka. May sandaling hindi na namin inuusisa ang mga salita. Hindi na rin kami umiiwas ng tingin. Parang pareho naming naramdaman na sapat na ang mga nasabi. Lumapit siya at hindi nagtanong. Hindi rin nagmamadali. Nang huminto siya sa harap ko, ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang bahagyang panginig ng hininga. Leo, tawag niya. Kung masaktan ka, huwag mo na tapusin, putol ko. Wala pa tayo roon. Nagtagpo ang mga mata namin at doon nawala ang huling pader. Hinalikan niya ako. Mas matindi, masabik. Hinawakan niya ang pato ko at masigurado na ngayon. At nang gumanti ako, mas lumalim ang pagitan ng hininga namin. Hindi nagtagal pero bumigat. Isang halik na hindi nagmamadali pero hindi ko na rin kayang pigilan. Nang maghiwalay kami, hindi na ito basta tungkol sa kape, sabi niya. Ngumiti ako. Matagal na, diba? Sa labas ng cafe na minsan naging tahimik na saksi, malinaw ang isang bagay. May mga usapang hindi natatapos sa salita. At may mga halik na hindi lang sabik, kundi tapat sa nararamdaman. Matagal kaming hindi nagsalita matapos ang halik. Hindi dahil wala nang masasabi, kundi dahil pareho namin iniisip kung paano sisimulan ng tanong. Umupo uli kami sa bangko. May pagitan na uli ang katawan, pero hindi na ang loob. Ramdam ko pa rin ang init na naiwan sa pagitan ng mga hininga namin.
Leo, bungad ni Raven. Seryoso na ngayon. Gusto kong malinaw. Tumango ako. Ako rin. Hindi ako yung tipo na basta-basta, sabi niya. Ayokong isipin na isang gabi lang to. O para lang sa may mangyari. Huminga ako ng malalim. Hindi ko rin yun iniisip. Lumingon siya sa akin. May pag-aalinlangan sa mata pero may pag-asa rin. E di, ano tayo? Tanong niya. Diretso at walang paligoy-ligoy. Natahimik ako sandali. Hindi dahil ayokong sumagot, kundi dahil gusto kong maging totoo. Hindi pa siguro tayo pwede maging tayo at maglagay ng label, sabi ko. Pero gusto po na kitang makilala pang lubos. Hindi lang sa cafe at hindi lang sa mga nakaw na gabi. Ngumiti siya ng bahagya. Ibig sabihin, susubok at babalik ka pa rin? Oo naman, sagot ko agad. Basta, hindi na lang parang customer sa cafe. Napatawa siya ng mahina. Buti naman. Akala ko ako lang yung umaasa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ka nag-iisa. At may sandaling nagtagpo uli ang mga mata namin. Wala nang halik dahil hindi naman na kailangan. Mas mabigat pa ang sandaling yon kaysa kanina. Slow lang, sabi niya. Pero totoo. Tumango ako. Okay sa akin yun. Tumayo kami. Hindi para umuwi. Hindi pa tapos ang gabi. Pero may malinaw ng direksyon. At sa cafe, na naging simula ng lahat, may isang bagay kami na pagkasunduan. Hindi pa namin alam kung ano ang magiging pangalan nito. Pero alam namin pareho namin nandito. At minsan ay sapat na yun. Hindi naman nagbago ang routine namin. Bumabalik pa rin ako sa cafe. Si Raven nasa likod pa rin ng counter. Pero ngayon, may pagitan na ang mga tingin namin. Hindi distansya ng damdamin kundi pag-iingat. Pag-iingat na parang parehong ayaw magkamali. Lalo na't malinaw na may nabubuo na. Isang araw dumating ako na mas maaga. Walang masyadong tao at tahimik ang cafe. Si Raven ang nag-iisang barista sa shift. Pwede ba tayo mag-usap mamaya? Mahina akong tanong. Tamungo siya agad. Oo, sige. Pero na magtanghali ay may dumating na balita. Raven, tawag ng supervisor niya. Kailangan ka namin sa night shift simula bukas. Kulang tayo sa tao. Nanigas ang balikat niya. Tumungo lang siya, pero professional pa rin. Pero nang sumulyap siya sa akin, ay alam kong may nawala sa plano. Kinagabihan nagkita kami saglit sa labas ng cafe. Hindi na mahaba ang oras. Hindi na rin kami nagtagal. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko ito inaasahan. Hindi mo kasalanan, sagot ko. Pero ramdam ko ang bigat. Hindi na siguro tugma ang oras natin ngayon. Tumahimik siya sandali. Takot ako pag-amin niya. Na baka sa kakahitay, mapagod ka. Huminga ako ng malalim. Takot din ako. Pero mas nakakatakot kung hindi ko susubukan. Nagtagpo ang mga mata namin. Walang halik, walang yakap. Pero mas malinaw ang desisyon. Hindi kita pipigilan sa trabaho mo, sabi ko. Pero wag mo rin ako itulak palayo dahil lang mahirap. Ngumiti siya. Salamat, sabi niya. Naghiwalay kami ng gabing yun na may tanong pa rin nakabitin. Hindi dahil kulang ang nararamdaman, kundi dahil may realidad na kailangan naming harapin. At doon ko naintindihan na hindi lahat ng pagsubok ay third party. Minsan, oras at pagkakataon lang ang kalaban.
At kung mananatili pa rin kayo, doon mo lang malalaman kung alin ang totoo. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Ang pagod sa mga araw na hindi tugma ang oras namin o ang takot na baka sa kakapilit naming maging maingat ay tuluyan kaming mawala sa isa't isa. Nakatayo kami sa labas ng cafe. Sarado na at patay ng mga ilaw. Tahimik ang paligid na parang sinasadyang pakinggan ang paghinga naming dalawa. Kung ganito palagi, sabi ni Raven, may hirapan tayo. Tumungo ako. Oo. Pero ayoko umatras, dagdag niya. Ayoko bitawan to dahil lang sa hindi madali. Lumapit ako sa kanya. Hindi nagmamadali at hindi rin nag-aalinlangan. Hindi ako aalis, sabi ko. Kung may pipiliin ako kahit may hirap, ikaw yun. Saglit siyang napatigil. Para may gustong sabihin pero hindi niya na itinuloy. Hinawakan niya lang ako sa ulo at hinalikan niya ako. Hindi na banay tulad ng mga nauna at hindi na nagdadalawang isip. Isang matinding halik na puno lang lahat ng pagod, pangamba at pagpiling hindi binitawan. Ramdam ko ang bigat ng desisyon sa paraan ng pagkakadikit ng mga labi namin. Mas totoo, mas matagal. Gumanti ako syempre at mas malinaw na ngayon na parang sinasabi na nandito pa rin ako, naghihintay sa bawat sandali. Saglit lang kaming naghiwalay para maghabol ng hininga. Magkalapit pa rin ang mga noo namin at pareho kaming hinihingal. Pero pareho kaming sigurado. Slow lang. Pilyo niyang pulong. Oo, ikaw kasi sinimulan mo, sagot ko. Sa gabing yun, sabay kami naglakad pareho sa cafe. Wala pang pangako at wala pa rin kasiguraduhan pero may isang malinaw na desisyon. Hindi lahat ng pag-ibig dumarating sa tamang oras. Hindi rin lahat ng nagiging madali kapag pinili natin. Pero ang mga koneksyong tumatagal ay yung pinipiling manatili. Yung may tapang humalik kahit hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa dedisyong huwag aatras kahit nahihirapan. At minsan, doon talaga nagsisimula ang matibay na relasyon.